Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning po. Naliliit naman ako sa mga sinasabi niyo. Para sobra. Okay. Anyway, salamat din. Puri ng Panginoon na muli nga ay makatayo ako sa inyong pong harapan at maging bahagi na pagdiriwang ng 13th year anniversary. Praise God. Pagkatanda ko, second time ko magsalita ng anniversary ba? Yung first ba o second? Ha? Doon po yung first pastor. Okay, first. Ayun po second. So, puri ng Panginoon. At kagalakan ko na muli maging bahagi ng pagdiriwang ninyo. Salamat sa Panginoon. Tunay nga na nakita ko na isa pang napatutuhanan na pag ang Diyos ang nagsimula, pagpapatuloy po ito. Amen ba? Sa buhay po natin, hindi po tayo makakapagpatuloy, hindi po tayo unlad at hindi po tayo lalago. Kung hindi ang Diyos po ang nagsimula po nito. Ang gawa po ng tao ay may limitasyon at may hangganan. Pero ang gawa po ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya sa bagong buhay natin sa Kanya, sa kaligtasan, at bagong buhay na nasupungan po natin, makakaasa po tayo na walang hanggan ang paglago, pag-unlad at pagpapatuloy na nasimulan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya sa Diyos po ang papurihan. Salamat po sa Panginoon dahil meron po tayo lugar at meron po tayo tinatawag na iglesia na mas isilungan habang patuloy po nating tinatahak at hinahangad yung mabuting layunin ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga tinawag. Sa lahat po ng kanyang mga iniligtas. At napakaganda rin po ng lugar po ninyo dito dahil napakarami po pwedeng mabahagian. At dalangin ko na patuloy na maging ilaw at sandigan ng katotohanan ang gawain kong ito sa lugar na ito. Nananalig ako na kung patuloy po tayo mga hawakan sa kanya pong mga salita ay hindi po natin malilimitahan ng mga possibilities na maaaring mangyari po sa atin in the very near future. Kaya nga, ito po yung text po natin sa umaga po dito. Medyo seryoso po ako magturo. Wala po masyadong mga... Hindi po kayo matutuwa sa akin. Pero matututo naman. Dahil kaya naman po tayo dito, hindi naman pa para masiyahan na, kundi higit sa lahat, para matuto. At malaman po natin ang pinabukasan po natin sa buhay na ito na pinili po ng Diyos para sa atin. Siyempre po ang panawagan at ang mensahe po ng Panginoon ay nagsisimula po sa kanya pong iglesia, sa kanya pong mga tinawag na manguna hanggang sa mga naging bahagi po rito. Praise God. So ito na po ba yung bilang ng mga kapatid po natin dito? Salamat sa Panginoon. Kasi pagka-anniversary kasi mayroong mga attendees na pang-anniversary. At meron namang pang-worship service talaga. But anyway, sa anumang kalagayan, mabiyaya na maharap po tayo sa kanya po mga salita. Ang anniversary po ay hindi lamang po gawain na kung saan inaalala po natin yung mga nakaraan at yung mga naging katapatan po ng ating pong Panginoon. Ang anniversary din po ay mga sandali at mga gawain na kung saan ay ating pong inaalam. Hindi lamang po yung mga ginawa, kung hindi yung mga gagawin pa ng Panginoon sa hinaharap. Kaya mahalaga na mapakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon na ayon po sa mga salita po niya na kanya pong ibinigay sa inyo na siya naman aking pong ating pong pagbubulayin. Yun. At ang text nga po natin ay ang Isaiah 35. Yun.
So napakaganda po ng Isaiah 35. So, ang Isaiah 35 ay chapter na kung saan ito po yung transition ng mabiyayang mensahe ng Panginoon sa Israel na nagbibigay sa kanila ng hope and future. Ito pinapaalala ng Panginoon na ang Diyos ay hindi lamang Diyos na dinidil yung kasalanan o pagkukulang ng kanyang bayan, kung hindi sinasabi po simula ko sa verses na ito na ang Diyos ay Diyos din ng pag-asa. Kasi from Isaiah chapter 1 hanggang 34, ang mababasa po natin doon ay yung po sabihin natin na judgment o yung dealing ng Panginoon sa mga bansa, lalong-lalo na particularly sa Israel, sa kanilang pagsuway, sa kanilang paglayo. Subalit hindi doon natatapos ang pagkilos ng Panginoon. Kung hindi ito ay nagpapatuloy, at umahangga sa pagbibigay ng kagandahan o sa paghahayag at pagkakaloob ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Okay. Ang chapter 35 sa Isaiah, ito ay prophetic. Pag sinabi natin prophetic, ito ay mayroong kinalaman sa mga gagawin pa ng Diyos sa Israel. So ito yung konteksto niya. So ito ay sinulat noong mga panahon ng Israel ay naharap sa nakakatakot na pagdating ng kaaway, particularly ng bansang Assyria, at ang napipinto na paglaganap ng kapangyarihan ng mga panahon yon ng malaking kapangyarihan ng imperyo ng Babylonia. So dito, ipinahayag ni Isaiah ang maaari na maging kahyatnan ng bansang Israel. Lalo-lalo na sa pagbibigay ng babala sa Israel at sa Judah sa mga naging pagkukulang at pagkakasala nila na naging sanhi magiging sanhi ng kanilang pagharap sa mababigat na sitwasyon bunga ng kanilang paglayo sa ating Panginoon. Gayunpaman, nagpapahayag din po ang Panginoon na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng babala, kung hindi siya ay nagbibigay ng assurance o katiyakan na ang Diyos ay hindi makakalimot sa kanila. Amen ba? Sapagkat ang Diyos natin ay banal. Ibig sabihin ng banal ay naiiba siya. At pangalawa, wala sa Kanya ang karumihan. Kaya naman, hindi maaari na i-deal ng Panginoon ang kanilang pamumuhay hindi po ito nila nararanasan ang katuwiran ng ating Panginoon. Okay. Like for example, halimbawa, lately, meron akong nabasa na medyo controversial. So, it is about, kilala natin si Lea Salonga. Okay. So, meron siyang anak na trans man. Alam niyo yun? Trans man. Yung kanyang anak na babae ay ano ba ibig sabihin ng trans man? Kumbaga, nagpalit ng kasarian. Hindi ko alam kung ito ay naoperahan o kaya nasa process ng gano'n. Ngayon, medyo controversial ang kanyang sinabi. Sabi niya, walang magulang na hindi kayang magmahal sa kanyang anak kahit ano pa man ito. Totoo po yun. Hindi niya pwede itakwil ang kanyang anak dahil sa pinupuntahan nito. Okay. So, ang ibig sabihin nito, sinasabi niya na kayang tanggapin ng pagmamahal niya yung kalagayan na gustong puntahan ng kanyang anak na babae na gustong maging lalaki. Yun. Kaya tanggap niya at minamahal niya. Pero ito ay very deceiving kasi
kung ikukumpara natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak, totoo na katulad ng isang magulang, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero, hindi niya tayo papabayaan na tayo ay mahulog sa kalagayan na hindi niya layunin at hindi niya kalooban. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng mga sitwasyon at mga kaparaanan upang ituro, ipahayag sa atin ang matuwid na pamumuhay na kung saan yon ang magdadala sa atin sa inaasahan natin na masagana, mabiyayang buhay sa ating Panginoon. Amen ba? So, hindi po ang Panginoon ay ano bang isang word na maganda ron yun, hindi niya sinukonsinte. Hindi, ang Panginoon ay hindi po konsintido. Siya ay banal, naiiba. Hindi po siya katulad ng tao. Kaya ang mga paraan niya ay patungo sa katuwiran at sa kabanalan. At sa panahon natin ngayon, talagang maraming mga simpleng mga bagay na nagiging complicated. Lately, napanood ko rin, ito naman yung nangyari sa Amerika, merong isang doktor na tinatanong ng isang senador, na sabi niya, pwede bang ang lalaki ay mabuntis? Ano sagot niyo? Hindi. Okay. Napakadaling sagutin. Pero sa hearing na yon sa Senado, ang doktor na professional, ang doktor na kung saan nag-aral ng biology at ng pagkatao ng isang tao ay nagsasabi na mahirap sagutin yan dahil hindi ko pwedeng sagutin yan ng yes or no. So, intindihin po natin na sa panahon ngayon ay talagang talamak ang mga idea at ang mga influensya na nagdadala sa tao sa kasinungalingan at pandaraya. Salamat na lamang po at nasumpungan po natin ang buhay sa Panginoon. Na kung saan ang nasusumpungan po natin ay katuwiran at katotohanan. Amen ba? Kaya mabiyaya na tayo ay mayroong gawain na dinadaluhan, na mayroong patuturo at paalala sa pagsisinungaling sa mga bagay na sa panahon ngayon, yung puti, hindi na nagiging puti. Amen ba? Hindi na simpleng gano'n. Naintindihan ba natin? Kaya, noong mga panahon yun, sa Israel, sa Isaiah 35, napakarami din mga kasinungalingan at pandaraya. At ito po ay nangyayari pa sa mga leader ng Panginoon, sa mga hari, kung saan ay nasadlak ang Israel, particularly noon sa mga panahon yun, ay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun naman ang mga panahon na kung saan, kasi ang mga thinking noon na nakasalalay sa mga Diyos ang ikakasagana at ikatatagumpay at ikalalakas ng isang bansa. Kaya ang labanan noon ay labanan ng mga Diyos. Diyos ng kapatagan, Diyos ng kabundukan, at iba't ibang Diyos. Yun. At ang mga tao noon, bagamat ang Israel ay nakilala nila ang Panginoon sa matuwid at malinis sa pamamaraan, ay sila ay nahalina sa mga madali at mga bagay na umaayon sa sarili nilang kagustuhan o sa mga bagay na gusto nilang mangyari sa kanilang buhay. Yun nga po ay pandaraya ng kaaway. Amen ba? Kaya sa maraming mga pangyayari, maraming nagulo, nasira, nawasa. Okay. Lalo na pag dumating yung sinasabi nating katuwiran ng ating Panginoon. Okay. Pag sinabi nating katuwiran, ito ang katuwiran ng Panginoon pagka ay inihayag, ito ay nagpapahayag ng pagkasira o ng pagkadiferensya ng isang bagay. Halimbawa dito sa construction na to. Sabi, ang salita ng Diyos, katulad nito ay isang bulok o plumb line.
Alam niyo yung plumb line, hulog. Pero bang karpintero dito? Meron. Okay, di ba yung, halimbawa, may tali. Di ba, eto. Di ba, front line. Parang hulog. Parang siyang trupo. Tapos, ilalagay ayun, sa ganyan sa dingding. Tapos, doon mo nakikita kung ang isang bagay ay, nivel, ay matuwid. Kaya pagka ilagay mo ito dito, halimbawa, nakikita mo na slant ang isang bagay. Okay. At dahil doon, hindi mo bumagsak. Kaya dahil doon, marami ang nayayanig at mga nasisira. Pero, kasama rin naman noon, pag nakita mong wala sa hulog, mali, siyempre parang nandoon agad ang paghatol o ang judgment. Naintindihan natin. Kasi hindi mo na pwedeng opinion pa, ang sabi mo, hindi mo pwede. Sa tingin ko, parang tagilid. Sa tingin ko, parang hindi diretso, parang ganyan. Ngayon, pag ginamit mo na yung plumb line o yung hulog, makikita mo na agad tagilid. O kaya, diretso. Amen ba? Wala nang opinion doon. Ngayon, sa salita ng Diyos, na pinapahayag ng Panginoon sa mga Israelita, nandoon agad ang paghatol. Merong tumatanggap at merong hindi. At marami ang nag-excuse, nagbe-blame, o kaya gumagawa ng mga dahilan hanggang sa tuluyan silang napapalayo sa ating Panginoon. Dahil mas ginugusto nila na kahit nakita nila ang kamalian at ang kasalanan, nagpapatuloy pa rin sila. At ang bunga ng kasalanan ay kapahamakan. Amen ba? Ang bunga ng pagsuway sa Panginoon ay hindi lamang kapahamakan, kung hindi maraming mga consequences ang nangyayari sa kanilang buhay. Sa makatwid, hindi nila natatanggap, nararanasan ang mabuting layunin ng Panginoon, ang kanyang mga blessing, ang mga nais na gawin ng Panginoon na mabuti at maganda para sa kanila. Amen. Ngayon pa man, sabi nga, kung titingnan natin yung sabi ni Lea Salonga, mahal pa rin ng Panginoon. Kaya naman, meron siyang mensahe na restoration, regeneration, and revival. Okay. Naintindihan ba natin? So, ito po yung mensahe ko ng Panginoon sa inyo. Ayon po sa ibinigay sa akin ni Pastora. Isaiah chapter 35. So, paliwanag ko muna ano ba yung restoration. Ang restoration, ang biblical meaning nito, is God's work of bringing back what was lost, broken, or damaged. Ito ay mahalagang gawain ng Diyos upang ipanumbalik o kaya ibalik sa dati ang mga nawala, nasira, at nawasak. Whether spiritually, nangyayari sa Israel, spiritually, napalayo sila Panginoon, morally, pag tulad na nangyayari sa atin, na mga immoral na pamumuhay, diba? Pamumuhay sa kasalanan, o kaya emotional and even sa material na kalagayan, mga nawala. So makikita natin sa Bible kung paano na sinasauli at ibinabalik ng Panginoon ang mga bagay na nawala at nasira. Sa Bible, ito po ang mahalagang gawain ng Panginoon sa mga tao na sa Kanya ay nais po niyang panumbalikin sa Kanya. Okay. So sa Bible, ito po ang maganda. Ang Diyos po, sabi, ang Diyos po ang naghahanap sa mga nawala. Tayo pong mga tao, bagamat naghahanap, hindi po tayo makakasumpong. Ang tawag po doon ay kawalan ng kakayahan. Because there is so much sinfulness and evil
sa buhay po natin at sa pagkakasila ng kasalanan sa buhay po ng ating mga tao. Pero ang Diyos, sa Kanya po nagsisimula ang restoration. Ito ay dahil sa Kanyang katapatan. Ito po ay dahil sa Kanyang kapanalan at pagmamahal sa Kanya pong mga nilikha. Lalong-lalo na sa Kanyang mga tinawag. Naintindihan natin. So, merong panahon na kung saan nararanasan natin ang consequences ng ating mga pagsuway, pagpawalang pahalaga. Ibig sabihin, narinig natin ang mensahe ng Panginoon, hindi natin binigyan ng halaga, hindi na natin sinunod. Nabasa natin sa Biblia ang kalooban ng Panginoon para sa atin, pero mas ginusto natin yung gusto natin gawin. So, ang nangyari, nagkaroon ng consequences. Pag sinabi natin consequences, masamang resulta. Na-damage tayo, nahirapan tayo, nasaktan tayo, at ang ibig sabihin noon ay kung ano yung ang naging ginawa natin, naranasan natin yung mga bunga nito. Naintindihan? So, sa pagkakalugmok natin, sa kalagayang iyon, hindi natin alam kung paano na ang gagawin natin. Pero ang pahayag ng Biblia, ang Diyos ay naghahanap sa atin. At siya ang nagsisimula ng mabuting bagay upang tayo ay makabalik sa Kanya. Naintindihan ba natin? Okay. Kaya, at ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga tao at mga anak niya na sa Kanya ay nagpapagamit. Amen ba? Okay. So, ito ay mahalagang mensahe ng Panginoon para sa ating church. Inaalala natin, 13 years ago, 0. Pero ngayon, merong tayong lugar at merong tayong mga leader, merong mga tumatayo, merong nagtuturo. May gagamitin ng Panginoon para ang mga nasaktan, nahirapan at nakaranas ng bunga ng kanilang kamalian at paglayo sa Diyos ay makabalik sa Kanya. At ito ang mensahe at ang napakagandang sinasabi ng Panginoon dito sa Sambahayang Kristiyano Ministries. Amen ba? Ito ang future nyo. Naintindihan natin. Na, habang nakita ko ngayong lugar na ito, at sabihin natin talaga, pwede natin masaturate ang lugar na ito at darating ang time, in this time, because there is a right time for everything. Amen ba? Pero ang kanyang mensahe for restoration, ito ay nagsisimula sa Panginoon. At pangalawa, ang magigagamitin niya ay yung mga tao at mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Naintindihan, particularly, ang church na ito. Amen ba? Dahil ang Panginoon, ang una niyang nire-restore ay hindi naman building o lugar. Ang una niyang nire-restore ay yung puso ng mga tao. Yung relasyon niya sa kanila. Amen ba? Yung pagkakaroon ng pag-asa. Yung pagkakaroon ng vision sa buhay. Di ba? Napakahirap sa ating mga tao na hindi na nawawalan na tayo ng sabi nga daw sa commercial, sa kanino ka ba bumabangon? Tama ba? O gumigising? Di ba? Pagka ang tao, hindi niya alam kung para saan siya, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, hanggang sa bawian na lang siya ng buhay, wala nang significant na mangyayari sa kanya, walang meaning. Pero, pagka ang Panginoon ay gumawa sa buhay ng isang tao, ni-restore niya, at ang isa sa napakahalaga na ay magkaroon siya ng vision, magkaroon siya ng hope, magkaroon siya ng significance, magkaroon siya ng purpose sa buhay. At yan ang napakaganda sa atin. Imababalitaan natin yung mga nangyayari, kaya mapanggitin, halimbawa, pero talaga apektado tayo. Yung mga leader ng gobyerno natin talaga
ah, billion, trillion ang tinatamasa. E samantalang tayo, isang kahit sa tuka, kung di maghihirap, kung di magtitipid, wala nito. Parang sasabihin mo, ano ba nangyayari dito? Ano bang maganda nangyayari dito? Hanggang sa iba-iba yung mga maririnig natin pamamaraan. Pero salamat sa Panginoon, merong lugar na kung saan makakasumpod tayo ng katuwiran. At hindi lang basta katuwiran. Katuwiran ng ating Panginoon. Amen ba? Nabanggit ko dito, yung tinatawag na regeneration. Ano ba yung regeneration? Ito ay buhay na ibinibigay ng Panginoon. Ang regeneration ay supernatural act ng God kung saan ang isang tao ay ginagawa niyang spiritually alive sa kanyang harapan. Dahil nasabi sa Bible, alam naman po natin yung mga kapatid, di ba? Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Amen ba? Pero sa lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ipinagkaloob ang bagong buhay. Na ngayon, tayo sa harapan ng Panginoon ay katanggap-tanggap dahil natanggap natin ang bagong buhay sa Panginoon. Sabi nga hindi pwedeng i-deal tayo ng Panginoon nung tayo ay wala. Hindi tayo pwedeng i-deal ng God habang tayo ay spiritually dead pa. Dahil buhay siya at ang sabi, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. At kahit anong gawin natin, hindi tayo pwedeng maging katanggap-tanggap sa Kanya unless we receive eternal life. Na ito ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kahapon, nalungkot po ako. Kasi meron po akong alagang tandang. Ngayon, may kumatok sa amin, mga bata. Sabi, Pastor, sabi ganyan, yung manok po ninyo, kinakagat ng aso nyo. Sabi ko, parang gano'n kasi gusto ko lang magkaroon, kasi marami akong alaga may alaga akong manok, may aso, may pusa, mga ganyan. Okay. So, ngayon, titinignan ko nga, pumunta ako daw sa bakuran, tapos nakita ko nga na yung manok ko. Ang pangalan ng anak ko doon ay si Andrew. Ang tawag ko naman sa kanya ay si Manok. Okay. So, nung nakita ko siya naka-andusay na gano'n, kasi dati pag pinapakain ko yun, talaga hinihimas ko pa, nilalapit ko sa akin, ganyan. Tapos nung nakita ko siya, may kagat dito sa ganito, tapos malamig na siya, hindi ko siya mahawakan. Pero dati, hinihimas ko siya. Ang tendency, hindi ko alam kung bakit, kasi hindi na siya buhay. Patay na siya. Naintindihan natin. So, doon nabivisualize natin na ang isang bagay na patay ay parang hindi na para sa ating mga buhay. Gaya na sinasabi ng Panginoon, nung tayo ay nasa kasalanan pa, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At sa kanyang harapan, tayo ay patay kaya, samantalang ang Diyos ay buhay. Wala tayong communication, wala tayong connection sa ating Panginoon. Pero, nung naparito ang ating Panginoon Jesus, sasabi, naparito ako para bigyan kayo ng buhay at maranasan niyo sa ganaan nito. Tinanggap natin ang bagong buhay. Kaya ngayon, inaangkin natin na if anyone is in Christ, ano na siya? Siya ay may bagong buhay na. Amen ba? Kaya, hindi lang tayo na-restore ng Panginoon kung hindi tayo ay binigyan niya ng bagong buhay, bagong direksyon. Amen ba? At yan ang pag-asa natin, mga kapatid. At yan ang nagbibigay sa atin ng sigla at ng direksyon para tayo ay makapamuhay pa na mayroong kahulugan, mayroong pa direksyon na pupuntahan, at alam natin na mayroon pa tayong bagay na gagampanan. Amen ba?
Kaya sasabihin natin na hindi lamang nakakulong sa lugar na ito. Marami pa tayong pagkakamitan ng Panginoon. Sino ang mag-aakala na marami dito ang tatawagin ng Panginoon para maging Bible teachers, para maging evangelist, para humayo, di ba? At gamitin ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Kasi, sabi nga, ito Isaiah 35, prophetic ito. Ibig sabihin, sinasabi nito ang mangyayari sa hinaharap. At ito ang future ng sambahayang Kristiyano. Amen ba? Hallelujah! Ang kailangan manalig at magtiwala sa Kanya, panghawakan at talagang sabihin na ako ay isang bago ng nilalang. Naintindihan? At yung word na revival, ito ay pagbibigay ng sigla at lakas sa lahat ng mga ni-restore at ni-regenerate ng ating Panginoon. Natandaan niyo ba noong ang mga alagad, pagkatapos na ang Panginoon ay ipako at muling mabuhay ang ating Panginoong Yesus, sila ay nagtipon-tipon doon sa silid, sa isang mataas na silid. Tapos sabi ng Panginoon, hintayin niyo ang pagdating ng banal na Espiritu. At pagkatapos noon, yung mga dating mga takot, yung mga dating kimi, yung mga dating walang confidence sa kanilang mga sarili, eh biglang-biglang naging bold. Katulad ni Pedro. Diba? At the first na kanyang, wala naman siyang training, wala naman siyang gaanong nalalaman, o kaya yung kanyang mga nalalaman na ituro ng ating Panginoong Yesus, eh hindi pa parang na-energize. At hindi niya alam kung paano niya gagamitin. Pero bigla, noong dumating ang banal na Espiritu, yun ay picture ng isang revival. At pagkatapos na dumating ang banal na Espiritu, merong nagtanong lang. Sabi, bakit kayo umaga-umaga ay lasing na lasing kayo? Sabi, hindi kami lasing. Sabi, gano'n kami ay puspos ng banal na Espiritu. Then, nagsimula nang maging bold si Peter, na dating takot, na dating nahihiya, hindi niya alam kung ano pa meron yung future niya, pero na-revive siya. Amen. Kaya tayo, mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung emotion natin o kung ano yung galing natin. Pero ang sabi ng mensahe ng Panginoon sa inyo sa Isaiah 35, restoration, regeneration, and revival. Fire, init, kakayahan at sigla, pagiging alive sa Panginoon. Ang praise and worship, dati awit lang, pero ngayon pananambahan na. Amen ba? Ang mga panalangin, parang ritual lang. Ang pagdalo sa gawain, parang kailangan lang dahil Sunday. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang mensahe sa atin, ang kalooban niya at ang darating sa iglesia ito ay revival. Ang anointing ng Holy Spirit. Ito ay magbibigay. Sige, palakpan natin ang Panginoon. It will bring us new meaning. Bagong kakayahan. Sabi nga, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen ba? Ito ay tatanggapin ng mga namumuna, at ito ay magiging dahilan para mag-disciple pa, magturo pa, at maipasa ang kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kaya ako ay nandito lang para ipahayag sa atin na ang mensahe ng Isaiah 35, katulad sa bansang Israel, ay mensahe sa atin ng Panginoon na tatanggapin natin at mangyayari sa atin ayon sa mabuting kalooban ng ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? Amen. Praise God. So, paano po mangyayari ito? Paano po mangyayari ito?
Paano po mangyayari po ito? Talagang ako po ay nananalig na from time to time, talagang kailangan natin ng restoration, regeneration, at revival. Kasi ang mga churches, laging may activity, may program, may ginagawa. Pero ang kulang dito ay buhay. Meaning, and fire. Kaya napakaganda na mensahe sa atin ng Panginoon. So, bigyan ko kayo ng picture. Paano mangyari ito? During the time ni tatlong incident sa Bible, sa Old Testament. So, sa Second Chronicles chapter 29, gusto kong gawin example. Second Chronicles. Sa revival na nangyari kay Hezekiah. Mainit pa, mainit. Naniniwala ba kayo na pwede magkaroon ng aircon dito? Ha? Naniniwala ba kayo na in the very near future magkakaroon na ng isa nito? Paano mangyayari yun? Mangyayari yun sa mga taong dinefy at nirestore ng ating Panginoon. Hindi tayo bubulagain ito. Pero makikita natin, hindi mo na mamalaya na pagpapalain ka ng Panginoon habang sumusunod ka sa Kanya. At bibigyan Kanya ng desire na para maging kagamit-gamit para sa ating Panginoon. Naintindihan ba natin? So, hindi tayo nandito para lang umaten, makinig, and tapos buwi. Tayo ay nandito, nakikinig ng mensahe nito dahil merong purpose ng Panginoon sa iyo. Pwede kang maging bahagi sa kisabi, pwede kang maging bahagi sa airport, pwede kang maging bahagi sa paghayo. Naintindihan ba natin? Pwede kang maging Bible study leader na magdadala pa ng marami dito, marami makakilala sa ating Panginoon. Dahil yan ang bunga ng revival. Naintindihan ba natin? Dahil pag nagkaroon ng revival, ang ibig sabihin nito, ito ay pagbibigay ng bagong lakas sa mga nagsasabing siya ay mahina, natatakot at nahihiya. Sapagkat ang kaloob ng banal na Espiritu ay kalakasan at katapangan. Amen ba? So, hindi ka mananatili na tagapakinig lamang. Ikaw ay bibigyan at tatanggap ng bagong kalakasan ng Panginoon. Kung ikaw ay ako, halimbawa, mahihain ako eh. Mahihain ako. Hindi ako masalita. Hindi ako very sociable na tao. Na pag nagkita tayo, kakamustahin ko kayo, gaganyan, tatangoan ko na tayo. Talaga, sabi nga nila, I am a man with few words. Pero, pag kumatayo ko sa pulpito at pinapanaligan ko ang pagtawag ng Diyos at ang kakayahan na nagmumula sa Kanya, hanggang ngayon, patuloy akong nagugulat. Hindi ko alam kung bakit ako nakakatayo, nakakapagsalita. At naiimbitahan ko sa mga ganitong anniversary. Because sa totoo lang, very timid ako. Nahihain ako. Maaaring nakakasalubong ko kayo, yung iba sa inyo, hanggang kaway lang. Wala akong masyadong sinasabi. Pero sa
kagandahang loob ng Panginoon, nagagamit niya ako. Bakit? Kasi ang kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon ay nagdudulot ng kalakasan at kakayahan na nagmumula sa Kanya para magamit niya. At hindi lang minsan, kung hindi ang sabi ng Panginoon, ang banal na Espiritu na iiwan ko sa inyo ay sasamahan kayo, mananatili sa inyo at sa inyo. Mga kapatid, sa lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoon, nasa Kanya ang banal na Espiritu. Naintindihan ba natin? At lagi ko sinasabi, mga kapatid, ang kakayahan natin ay hindi talino. Kasi ang talino, utak sa utak. Pag nagtuturo ka at nagsasalita ka sa iyong kakayahan, nagbibigay ka ng impormasyon. Pero, ang kakayahan na nagmumula sa banal na Espiritu, hindi lang nagpapahayag at nagbibigay ng impormasyon, kung hindi buhay na salita ng Diyos na nagpapago ng buhay. Amen ba? Ang tawag natin doon ay anointing. Kaya huwag tayong malangan na sabihin natin na, ay marunong ako, kaya ko to. Napakaraming nakapagsalita. Naintindihan pa natin. Pero iba ang binigyan ng bagong kalakasan ng Panginoon para magamit niya. Ang tawag doon, revival. Naintindihan ba natin? Pwede, kung sa pagsasalita ako, may inform kayo, tatalino kayo, marami kayong nalalaman. Pero napakaraming mga tao, maraming nalalaman, pero hindi ginagawa ang tama. Alam niyo po ba yun? Yung mga tauhan natin sa gobyerno, saan graduate niya? Mga narating niya. Naintindihan pa natin. Pero manalig po kayo. Ang tumatayo sa kakayahan na nagmumula sa Espiritu, ang humahayo ayon sa kaloob na binigay sa kanya ng Panginoon, ay nakapagbabago ng buhay kasi nailalapit niya sa Diyos. Yung tinuturuan niya. Amen ba? Kaya kayo na andito, hindi dahil sa katwiran lang o magandang pagpaliwanag lang. Kundi nandito kayo, nasa Panginoon, kasi ang banal na Espiritu ang tumilos sa inyo. Binigyan kayo ng bagong buhay. At tanging ang banal na Espiritu lamang ang makapagbibigay ng bagong buhay. Amen ba? Kaya ang kaligtasan, merong katunayan, merong ebidensya yan. Amen ba? Imposible na ang tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay hindi makasumpong ng bagong buhay, bagong pangangatwiran, at bagong panuntunan sa buhay. Babaguhin ka. Amen ba? Iiwan mo ang marumi, makasalanang pamumuhay, at lalakaran mo ang pagsunod sa Diyos. Naintindihan ba natin? Yan ang higit sa lahat, maranasan natin ang sinasabing pagsama ng Diyos. Ang sabi ni Moses, Panginoon, paano nila malalaman na ikaw ang aming Diyos at kami ang iyong bayan kung hindi mo kami sasamahan? Mga kapatid, ang bunga ng bagong buhay at kaligtasan ay ang totoong pagsama ng Diyos sa buhay po natin. Sasabihin ng mga tao, bakit ka ba ganyan? Ibang-iba ka na ngayon. At hindi lang nakikita ang pagkakaiba mo, kundi nabe-bless sa'yo. Amen ba? Naintindihan ba natin, mga kapatid? Yan ang future natin. Kasi yan ang mensahe ng Panginoon na hindi lang natin inaalala ang nakaraan, kundi sinasabi sa atin ang mangyayari ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Okay. So, hindi ka lang niya palalaksin. Hindi niya i-deal yung iyong panghihina o yung takot. Kung hindi, bibigyan ka niya ng tinatawag nating spiritual sight and power. Ito ang mahalaga. Noong nagtatrabaho ako sa bangko, pag nagbibilang kami ng pera, alam namin kung ano yung fake. Kasi, kami, yung
lagi naming nahahawakan ng pera. Kaya kahit na wala yung yung ilaw na yun, yung na gano'n, nakikilatis namin. Because sa kasanayan. Amen ba? Kumbaga sensitivity. Ngayon, sa ating pamamalagi sa ating Panginoon, naiiba yung sensitivity natin. Nagkakaroon tayo ng spiritual sensitivity sa gawain ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng foresight dahil ipinapahayag ng Diyos sa iyo at ipinapaunawa ng Diyos kung ano yung gusto niya at nais niya para sa iyo at sa gagawin mo at maging sa iglesia nito. Napakahalaga po sa mga leaders, sa mga teachers ng Bible, kung ano po yung dapat niyang ituro, dapat niyang sabihin, at dapat niyang gawin para doon sa kanyang mga pinamumunuhan. At ang nagbibigay lamang ng spiritual sight, walang iba kung hindi ang banal na espiritu ng ating Panginoon. At yun po ay nangyayari sa revival, sa pagpapalibagong lakas na nagbubula sa ating Panginoon. Kaya ang totality ng nangyayari sa mga na-regenerate, sa lahat ng na-restore, sa lahat ng na-revive ay transformation. Sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12, be ye transformed by the renewing of your mind. Amen ba? Okay. Spiritual sight and power. At ang mahalaga, yung pagdaloy ng Espiritu sa buhay natin. Amen. Malaya, maluwag na nakakakilos ang banal na Espiritu sa iyong pag-iisip, sa iyong pagsasalita, sa iyong mga gawain. Kaya naman, di ba sabi sa Bible, where the Spirit of the Lord is, there is joy, peace, and liberty. Amen. Kaya yan po ang napakaganda na talagang, napakaganda ng verse nyo. Napakabiyaya dahil sinasabi ng Panginoon kung ano yung gagawin pa niya sa church na ito. Amen. Parang hindi naman kayo naniniwala doon. Hallelujah. At salamat din sa Panginoon dahil ako ang naging tagapagsalita niya para ipahayag ko ito. This is not just pure encouragement. This is the Word of God. Ito ang sinasabi na, thus says the Lord. Amen. Ito yung prophetic call ng church sa Sambahayang Kristiyano Ministries. At kung saan kayo, ang bawat isa sa atin ay bahagi po nito. Naintindihan ba natin? Pero ang kailangan natin gawin, mga kapatid, alalahanin natin kung paano po ito mangyayari. So ang example nga dito ay during the time ni Hezekiah na saka ni Haring Josiah. Kung paano nagkaroon po ng revival noon. Si Hezekiah, sino ba ang tatay niya? Si Haring Ahaz. Si Haring Ahaz, sabi ng Bible, ang isa sa pinakamasamang naging hari ng Israel. Pero, siguro, kung masama yung tatay niya, sabi, di ba sabi sa atin, kung ano yung ulo, siyang bunga. Amen ba ron? Pero paano naging ibang bunga si Hezekiah? Kasi pinili niya na sumunod sa Panginoon. Amen ba? So, yung kanyang tatay, si Ahaz, pinasara niya yung temple sa Jerusalem. Pagkatapos, sumunod siya sa mga gawa ng ibang mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. He even sacrificed his sons sa apoy, sinunog. Because naniniwala sila na pagka ginawa nila ito, magiging matagumpay sila sa mga digmaan. Kaya naging napakasama si Haring Ahaz. Pero hindi si Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah, unang ginawa niya ay pinabuksan niya yung temple. Hinayaan niya na ang mga Levita at mga saserdote ay muli mag-minister doon sa temple.
Pagkatapos, ang sabi niya sa mga Levita, sabi niya, i-consecrate niyo yung inyong sarili. Okay. Ibig sabihin, italagan ninyo muli ang inyong sarili, linisin niyo ang templo, alisin ang mga Diyos-Diyosan. So in other words, ang key for restoration, regeneration, revival para matanggap natin is consecration. Amen ba? Yung magkaroon tayo ng desire na tayo ay mapalapit sa ating Panginoon at ang bunga nito ay repentance. Yung makita mo ang iyong kamalian. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, iilan lamang ang umaamin sa kanilang kasalanan. Sabi nga ni Vizcaya, not guilty. Amen ba? Lahat may katwiran. Lahat merong pointing finger. Sinasabi, kaya ako ganito kasi ganyan sila. Eh kung di naman kami magbibigay, wala naman kami negosyo, and all of that. Amen ba? Pero, mararanasan natin na narito ang pagkilos ng Panginoon pagka sa kanyang harapan, sa ating pananambahan, sa ating pagdalaw sa gawain, nakikita mo ang iyong kawalan ng karapatan na makalapit sa Panginoon. Nakikita mo ang iyong kakulangan at nakikita mo ang iyong karumihan sa kanyang harapan. And at the same time, hindi, pag yun lang ang ano mo, ang tawag doon ay parang depression, ang tawag doon, pag-uhus kasi sarili yung tawag doon. Ano pa tawag doon? Kulang yun. Ha? Ano? Ano? Ha? Self-criticism. Parang gano'n. Okay. Okay. So, ano ko na, ang dating noon, condemnation. Condemnation. Pagka ang dumating sa iyo, Lord, sorry, ganyan, you will end up condemnation. Pero sabi sa Bible, there is now no more condemnation in Christ Jesus. Kasi pag tayo ay inusin at kinonvict ng Holy Spirit, ang tendency natin is not to condemn, but to repent. To repent, na naisin natin na makipag-ayos sa Panginoon. At sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, susunod na ako sa iyo. Amen ba? Para maranasan natin ang restoration, regeneration, and revival, mga kapatid, una, makikita natin ang ating kamalian ng pagkukulang. Pero hindi ito natatapos yun. Ang makikita natin, repentance. Godly sorrow leads to repentance. Amen ba? Ang godly sorrow ay pagkilos ng Panginoon. Ano ang pagkakaiba ni Judas sa ni Pedro? Si Judas, nung nakita niya na nagawa niyang kasalanan kay Jesus, ano ginawa niya? Nagpakamatay siya. Pero si Pedro, nung nakita niya ang kanyang pagkukulang, umasa siya na may gagawin ng Panginoon sa kanya. Kaya natanggap niya ang restoration. Amen ba? Kaya para sa mga anak ng Diyos, sa mga pinapatubayan ng banal na Espiritu, upang makapangyari ang magandang layunin ng ating Panginoon, restoration, regeneration, and revival, ang unang makikita natin doon ay yung pagkukulang natin sa Panginoon, which lead us to repentance. Ang repentance ay pagbabalik loob sa ating Panginoon. Dahil hindi pwedeng gumawa ang Panginoon sa mga tao na malayo sa Kanya. At hindi sumusunod sa Kanya. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, ang paglapit sa Diyos ay gawain niya. Amen ba? Kumikilos sa Diyos sa mga tao na gusto niyang pagpalain. At bago niya pagpalain at gamitin, aayusin muna niya
ang kanyang puso't isipan upang magkaroon siya ng totoo, malapit, hindi religyoso na relasyon sa ating Panginoon. Amen ba? Itong church na to, hindi ito religion. Hindi tayo na dito gumaganap na dahil ito ay something na kailangan natin gawin bilang tao. Ang church na ito ay gumaganap kasi ito ay bayan at mga tao na pinili ng ating Panginoon upang magkaroon ng totoo at tunay na relasyon sa Kanya. Sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen ba? Kaya, purihin ang ating Panginoon. Noong si Hezekiah, sabi niya, gusto ko na ang mga tao lumapit, sabi niya sa mga saserdote, sabi niya, linisin niyo ang inyong mga sarili, ihanda niyo, consecrate the church or the temple, consecrate yourselves. Then pagkatapos, sabi niya, makikita natin ito, hindi ko nababanggitin kasi medyo kulang na ako sa time. Pero 2 Chronicles chapter 29 hanggang 31. Pagkatapos ito, sabi niya sa mga Levita at mga then sabi niya dito, maghandog na kayo sa Panginoon. Pagkatapos ng repentance, ang sinabi ni Hezekiah, sabi ng Bible, tinuro ni Hezekiah sa mga priests and mga Levites, then after nyo i-consecrate na niyo yung sarili, then offer to the Lord. Okay. Maghandog kayo sa ating Panginoon. Walang mananampalataya na hindi naghahandog sa Panginoon. Amen ba? Tapat po ba tayo sa ating paghahandog sa Panginoon? Pasensya na kayo, hindi ko kayo kilala ha? Pero talagang bahagi ng ating pagkatapat sa Panginoon, ng ating mga handog at ang ating mga ikapu. Amen ba? Kung tapat tayo sa Panginoon, mas tapat siya. Naintindihan ba natin? Sabi ng Panginoon, siksik-liglig at nag-uupapang ng pagpapala. We cannot outgive God. Naintindihan ba natin? It's a matter of trust and faith sa Panginoon. Hallelujah. At maraming paraan kung paano tayo i-bless at pagpalain ng ating Panginoon. Kay nanay at tatay na ginamit ng Panginoon para sa lupang ito, alam ko na napakaraming blessing ng Panginoon para sa inyo. Amen po ba? Dahil hindi natin mahihigitan ng Panginoon. Because God is a giver. Sa simula pa lang, nagbigay ng Panginoon. At hanggang ngayon, nagbibigay siya sa atin. Amen ba? Pero ba kayong kaibigan o kilala na mapagbigay? So sabi niya sa mga Levita at mga saserdote, maghandog kayo sa Panginoon. Pero ang hindi maaaring hindi nyo ihandog, sabi sa Bible, Romans chapter 12, offer yourself, your bodies, as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. At sabi niya, and you will know sabi doon sa verse 2, do not be conformed, sabi niya, but be transformed, and you will know what the will of God is, good, pleasing, and perfect. Mga kapatid, ang regalo ng Panginoon sa lahat na nag-aalay ng kanyang buhay ay ang kanyang will. Na kung saan sinabi ng Bible, good, pleasing, and perfect. But important yung will. Kasi pag sinabi natin will, revelation. Ang revelation, mga kapatid, ay ang buhay na pahayag ng Panginoon sa bawat isa na nagtatanong sa Kanya. Para kang nagpapakounsel. Sino dito ang nagbabasa ng Bible na parang nangungusap sa Kanyang Panginoon? Ang tawag doon, revelation. Pagka nagbabasa ka ng Bible, parang nagbabasa ka lang, parang history o parang informative book, gano'n lang yun. Pero pag sinabi natin revelation, pag nagbabasa ka, para kang nakikinig, para kang kinakausap ng Panginoon. Ang meron tayong mga anak ng Diyos, revelation. Ang meron tayong sumasa atin ng banal na Espiritu ng Panginoon, kapahayagan niya. Kung ako nagsasalita, may sinasabi ako, may pinapahayag sa iyo ang Diyos. Naintindihan? Hindi ko alam kung ano pinapahayag sa inyo ng Diyos. Pero hindi ko alam kung paano niya pinakausap,
ang inyong mga sarili para sabihin, oh, ito ang plano sa akin ng Panginoon. Ano yung binubuksan niya sa puso't isipan niyo? Napakahalaga sa lakad natin ang kapahayagan ng ating Panginoon. Amen ba? Kaya doon masusumpungan natin restoration, regeneration, and revival. Naiintindihan mo ba natin? Pero ang kailangan dito, talaga natin ang ating sarili, magkaroon tayo ng final decision kung paano na tinanggap natin si Jesus noon na He will be our Lord and our Savior. Mararanasan natin at pagiging bahagi tayo ng pahayag na ito ng Panginoon when we consecrate ourselves. Talaga natin ang ating sarili sa Kanya. And you will be restored and you will be restored. Mga kapatid, ito po yung mensahe ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Pwede po ba samahan niyo ako sa panalangin? Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Hallelujah. So let's pray. Tayo ay dumako sa banal na presensya ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, kapag ang bayan ng Diyos ay nagpakumbaba sa kanyang harapan, ang durungawan ng langit ay bubuksan. Hallelujah. Lord, sa mga sandaling ito na pinagdiriwang ng Sambahayan Kristiyano Mystic Ministries, ang katapatan po ninyo sa kanila sa loob ng 13 years, ganoon din naman, Panginoon, ay tinatanggap at pinapanaligan ang mensahe po ninyo para sa kanila. Ang araw na ito, Panginoon, ay hindi araw ng pagdiriwan. Kung hindi ito ay banal na sandali na muli ang inyong mga anak ay bumaharap sa makapangyarihang pahayag po ninyo na totoo po na mangyayari sa iglesia po ito. Kaya naman kaming lahat na narito ay nagpapasuri sa aming puso't isipan na aming pong itinatagubilin ang anumang kapaguran, sugat, pagkukulang o kabigatan sa aming buhay na lubos po kaming umaasa na sa kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu at sa pagpapala ng inyong mga salita ay muling buhayin, Panginoon, ang bagong pag-asa, mahanap na pananampalataya at napakaliwanag na kapahayagan mo sa buhay ng iyong mga anak, sa iyong leader, sa iyong pinuno sa lugar na ito, upang sa gayon, Panginoon, ay hindi gawa ng tao, kung hindi gawa mo, Panginoon, ang mahayag. Pineclaim ko, Panginoon, ang restoration ng vision. Pineclaim ko, Panginoon, ang restoration ng bagong kalakasan para sa mga alagad mo, Panginoon, na namumuna po dito. Pineclaim ko, Panginoon, ang restoration, isang bagong kalagalaan sa panahon ng paglilingkod, Panginoon. Hindi kabigatan, hindi obligasyon, hindi napipilitan, Panginoon, kundi paglilingkod na buhay, paglilingkod na puno ng pag-asa at ng kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ipinapanalangin din po namin, Lord, buhayin mo ang kapanalan sa lugar na ito. Ipahayag at i-release po ninyo ang katapangan, ang new boldness, Panginoon. Ibuhos po ninyo ang bagong buhos ng iyong pong banal na Espiritu sa mga kapatid ko, sa mga anak ko na naarito, Panginoon, para sa mga bagong gagawin mo pa sa iglesia po ito. Kaya naman aming ipinapahayag na ang iglesia ito ay
regenerated people, Panginoon. A restored church, Panginoon. A revived house na kung saan walang ibang maluluwalhati, mabibigyan ng lugod at masusunod sa kalagitnaan ito at sa buhay ng bawat isa. Congregational and individual, Panginoon. God, ang papuri, pagsamba at kaluwalhatian na gawain at pamumuhay na para sa iyo lamang, aming Panginoon. Lord, salamat po. Aking pong inaakit, Lord, ang bagong chapter. Lord, hallelujah. Every 7 years, papunta nila sa 14th year, Lord. God, another complete year sa buhay ng sambayang Kristiyano. Kaya nananalig ako, Panginoon, Lord, sa napakasagana at napakabiyayang new chapter sa buhay ng iglesyang ito. Magarbong lugar, masunuring mga anak, hallelujah, lumalakad sa kamanalan at mga leader mong tapat sa iyo. Yes, oh God, anointed ng iyong Holy Spirit. Hallelujah. Ang kiniklaim at Panginoon, inaangking ko sa sambahayan ito. Na walang iba sa iyo lamang ang papurihan at kaluwalhatian. Sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin at ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Rex, sa nakakabusog na salita po ng ating Panginoon. Amen. Nawa po ang bawat isa sa atin ay may natutuhan, nagising, di ba? Na-revive, lalo na po yung mga puso natin, lalo na kung may mga nanlalamig, nawa ay muling nag-init yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon. Amen po. Dahil ito po ang panahon para tayo ay lumapit sa Diyos, magpatibay sa ating Panginoon at hindi na po talaga uso ang backslide. Amen po ba? Amen. So ngayon po, tayo ay dadako na po sa pagbibigay ng ating mga kaloob. Kaya kung maaari po, ihanda na natin yung mga kaloob po natin sa Panginoon. At sa sobre po natin, may papel siya sa loob. Lagyan po natin ang pangalan natin. Yan. At kung saan po natin nais ibigay yung kaloob po natin. Amen. Akin pong tinatawagan si Nanay Feli sa pangunguna sa tithes and offerings. Thank you. Maraming salamat